Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Nanginginig ang kamay ko habang hawak-hawak ko ang pregnancy test kit. Tumulo ang mga luha ko sa aking mga mata habang tulalang nakatitig dito. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa mga magulang ko. Trisha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng best friend ko na si Michelle. Pumikit ako at huminga ng malalim. Pinalis ko ang luha sa aking mata at ibinulas ako ang test kit. Inayos ko ang buho ko at saka isunod ko ang shades upang takpan ang namumula at namumugto kong mata. Nasa powder room ako ngayon at tulala sa nalaman. Siguro kapag nalaman ito ng magulang ko ay patay ako. Ang mga magulang ko ay isa sa mga nire-respeto ng mga tao sa San Isidro. Senador ang daddy ko at si mami ay congresswoman. Ako lang ang anak nila at lahat ay binibigay sa akin kung ano man ang gusto ko. Nang lumabas ako sa powder room ko, ay nabungaran ko ang kaibigan ko na nag-aalala na sa akin. Agad niyang hinawakan ang nanlalamig kong kamay. Ano bang nangyari, Trisha? Bakit ka natagalan? Umiyak ka ba? Agad akong umiling at pilit nang umiti sa kanya. Okay lang ako. Tara na. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Lumabi siya sa akin. I thought you were fine. Bago pa tayo rito sa mall, and now you want to go home. I'm sorry, Michelle. I know you want to hang out with me. Pero hindi na pwede. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Hindi na ako mapakali at gusto ko na lang ikulong ang sarili ko sa aming bahay. Okay, we're just going to hang out next time. Mag-iingat ka ha? I nodded and waved my hands on her. She smiled at me pero hindi ko masuklin iyon. Kailangan kong maging maingat sa mga kinikilos ko. May inaalagaan akong pangalan. Hindi ko alam na wala palang proteksyon ang lalaking iyon. Pero may mali rin ako. Hinayaan ko ang lalaking iyon na gamitin ako. Lasing ako nun at mainit ang katawan. Ibinigay ko ang virginity ko sa taong hindi ko kilala. At ngayon ay nabuntis niya ako. Paano ko ito sasabihin sa mga magulang ko? Nang makarating ako, kaagad kong dumiretso sa kwarto at nagkulong. Sobrang sama ng pakiramdam ko at hindi na maubos-ubos ang mga luha ko sa aking mga mata. Hinaplos ko ang tiyan ko at mas lalo pa akong naiyak dahil hindi ko alam kung paano aalagaan ito. Meron pa akong mga pangarap. Gusto kong maging proud sa akin ang mga magulang ko. Pero paano? Natigilan ako sa pagmumuni-muni nang naramdaman ko na para bang naduduwal ako. Binitawan ko ang pregnancy test kit na hawak ko at agad na agad dumiretso sa loob ng banyo at doon sumuka. Hinuwakan ko ang buho ko at lumuhod sa bowl. Sunod-sunod na pagsuka ang ginawa ko at halos naubusan ako ng aking hininga. Tumayo ako at tiningnan ang sarili sa salamin. Napahaplos ako sa aking mapupulan na labi. Tumulo muli ang luha ko sa aking mga mata at agad ako naghilamos. Plinesh ko ang sinuka ko sa bowl at saka pinunasan ng kamay. Nang lumabas ako ay halos tumigil ang mundo ko nang nakita ko si mami na hawak-hawak ang pregnancy test kit. Tulala siya na tiningnan iyon. Namilog ang mga mata ko at nagsimula muling tumulo ang mga luha ko. Mom? Nag-angat ng tingin si mami sa akin at nakita ko ang pagtataka sa kanyang mukha. Mas lalo tuloy akong natakot. Mom? What is this, Trisha? Tanong ni mami sabay angat sa hawak na pregnancy test kit. Saan mo ito nakuha? Hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Sunod-sunod lang ang pagtulo ng luha ko.
Sa iyo ba ito? Mahina siyang humalakhak. Siguro naman, sa kaibigan mo ito. Hindi mo kami bibigyan anak. Umiling siya. Umiling ako at saka huminga ng malalim. Right, Trisha? Mom? Buntis po ako. Nang nagmulat ako ng tingin, ay nakaawang na ang labi ni Mami. Gusto ko siyang lapitan at yakapin pero natatakot ako. What? Naihulog niya ang pregnancy test kit. You can't be serious, anak. Ang pangarap mo. Umiyak na ako ng tuluyan. Patawarin mo ako, Ma'am. Patawarin mo ako. Tumamad na ngayon ay ang galit na mukha ni Mami. Mas lalo lang ako natakot. Patawad? Singhal niya sa akin. Lumapit si Mami sa akin at kagad akong sinampal. Napaupo ko sa sahig dahil sa ginawa niya. You're letting yourself. Malandi ka. Ano lang ang sasabihin sa amin ng mga sumusuporta? Sa amin ng daddy mo. Na hindi ko pinalaki na maayos ang anak ko? Tuloy pa rin ang pag-iyak ko at tuloy pa rin ang galit ni Mami. Hindi ko na malayan na nakapasok na rin si daddy. At nagtataka dahil sa sigaw ni Mami. Honey, anong problema? Nagtatakang tanong ni daddy sabay tingin sa akin. Tinuro ako ni Mami. Yan, ang anak mo, Diego. Buntis. Umawang ang labi ni daddy. Ang bata-bata pa niya. 18? Ano na lang sasabihin ng mga tao sa atin? This is a serious matter, Diego. Magtapat ka nga sa akin, Trisha. Sinong ama? Malamig na tanong ni daddy. Nanginginig na nag-angat ako ng tingin kay daddy. Kinagat kong ibabang labi ko at saka suminghap. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Nanginginig na boses niya. Sabihin mo sa akin kung sino ang ama ng dinadala mo, Trisha. Kailangan mong matali sa kanya bago pa lumaki ang tiyan mo. Namilog ang mata ko at mas lalo akong natakot. Hindi na ako nagsalita at iyak na lamang ang tanging ginawa ko. Kinuha ni Mami at Daddy ang mga cards ko at grounded ako. Pati phone ko ay kinuha nila para hindi ko makontak ang kahit sino. Nasa kwarto ko ngayon at miserable. Matapos na malaman nila buntis ako ay hindi na nila ako kinausap. Pero hindi naman nila ako pinabayaan. Palagi akong dinadalhan ng mga maids ng pagkain sa kwarto ko. Pero simula nang malaman nila buntis ako ay malamig na sila sa akin. Kapag titingnan nila ako ay disappointment ang nakikita ko sa mga mata nila. I disappointed them and I guess I deserve this treatment. Ayoko masira sila nang dahil lang sa akin. Wala rin kasalanan ang magiging anak ko dahil kagagawan ko ito. Hindi ko alam kung sino ang lalaking nakabuntis sa akin. Wala akong maalala na kahit ano sa kanya. Makalipas ang ilang linggong pagkukulong sa kwarto ko ay nagpasya ako na iwanan ang buhay ko. Sobra akong nagilty sa ginawa ko at ayaw kong masira ang pangalan ng mga magulang ko dahil lang sa ginawa ko. Sa loob ng 18 taon ay binigay nila ang lahat sa akin. Pero hindi ko yun nasuklian at sa halip ay problema lang ang binigay ko. Umalis ako sa bahay upang hanapin ang sarili ko, lalo na ang mga pangarap ko. Bago ka lang dito, Iha? Opo. Sagot ko at kaagad akong tumango. Wala akong masyadong dala bukod sa pera na ipon ko. Wala akong dalang cellphone dahil kinuha nga sa akin. Pinili ko ang buhay na to, kaya dapat panindigan ko ito. Ngayong malayo na ako sa magulang ko, dapat na akong matuto sa mga bagay-bagay. Aba, wala ka pa rin bang matinong matutuluyan? Nag-aalala niyang tanong. Napapansin ko na araw-araw ka nang kumakain dito sa karinderya ko at buntis ka pa. Hindi naman healthy ang mga paninda ko. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? Ilang buwan na simula nang umalis ako. Wala akong narinig na hinahanap nila ako. Siguro dahil eleksyon na din. Wala silang oras o baka wala silang pakialam. Hindi rin naman ako nagpapahanap. At bakit naman ako magpapahanap? 3 buwan na po.
Kinagat ko ang ibabang labi ko. Napailing na lang ang matanda sa akin at saka nilapagan ako ng gulay. Umawang ang labi ko at nag-angat ng tingin sa kanya. Kapag gusto mo ng masustansyang pagkain ay dito ka na lang. Hindi healthy ang puro manok lang. Papangit ang anak mo. Maganda ka pa naman. Salamat po. Nangilid ang luha ko. Ilang buwan ko na itong inipon at kinimkim ko lang. Ngayon lang ulit ako nakaramdam na may nagmalasakit sa akin. Oh, agad siyang lumapit sa akin. Bakit ka naman umiiyak, iha? Ikaw oh, huwag kang umiyak. Humalakak siya. Hindi ko kasi makayanan. Naluha lang ako dahil sa maliit na bagay na ginagawa niya sa akin. Tinuring niya ako bilang isang pamilya. Alam niyang walang-wala na ako at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako. Okay lang po. Marami pong salamat. Kumurap-kurap ako bilang pagpali sa luha ko sa aking mata. Walang-wala na talaga ako. Hindi ko na rin makontak ang best friend ko na si Michelle. Gusto kong sabihin sa kanya ang sitwasyon ko, pero ayaw ko naman siyang madamay. Ngumiti sa akin ang matanda. Balik ka rito ulit. Hahanapan kitang matitirhan. Alam mo, mag-isa na ako sa buhay. Kung gusto mo naman, tumira ka sa bahay ko ng libre. Ayos lang naman, iha. Pero hindi gaano kaganda ng bahay ko. Okay lang po. Nabuhayin ako ng loob. Nag-angat ako ng tingin sa kanya at saka tumango-tango. Salamat po, Nay. Tumango ang matanda. Naku, okay lang, iha. Na may makasama naman ako sa munting bahay ko. At dahil dun ay lumipat na ako sa bahay ni Aling Flora. Nasa edad 50 anyos na siya at wala siyang asawa o anak man lang. Maliit ang bahay niya pero malinis naman. At hindi na dapat ako mag-inarte. Wala na ako masyadong pera at hindi palaging ganito lamang ako. Kailangan kong gumalaw para sa magiging anak ko. Pasensya na sa bahay ko, iha. Ani ni Aling Flora at saka binuksan niyang ilaw. Munti lang. Ako lang namang mag-isa. Mahina siyang humalakhak. Pero may mga alaga akong aso at pusa dito. Ang kukulit nga eh. Tumango ako at saka ibinaba ang bag ko. Ayos na po. Maraming salamat po talaga, Aling Flora. Ayos lang, iha. Hindi ako masyadong naririto dahil nasa karinderya ako palagi. Ikaw lang at ang mga alaga ko ang naririto sa umaga. Tumango ako sa kanya. Ayos lang din po. Tumango siya at naglakad patungo sa isang pinto malapit sa kusina. Dito ka matulog. Wala akong kutsyon pero pwede kang bumili kapag may pera ka na. Aniya sabay bukas ng pinto. Maliit lang ito pero sigurado ako na kasya lang sa iyo. Tumango ako at saka sinilip ko ang magiging kwarto ko. Gawa sa kahoy ang kama at maliit lang siya. May nakita kong siling pa na maliit at ang bintana ay gawa rin sa kahoy. Napalunok ako at kumiti ako sa kanya. Maraming salamat po, Aling Flora. Ilang buwan ulit ang nakalipas at mas lalo lamang lumaki ang tiyan ko. Hindi ako nagsisi na tumuloy sa bahay ni Aling Flora dahil simula nang tumuloy ako roon ay siya na halos ang umasikaso sa akin. Kahit sa mga check-ups ay sinasamahan niya ako. At ngayon ay kabuuanan ng kapanganakan ko ay tinatanong niya ako kung ano ipapangalan ko sa magiging anak ko. Mahina akong tumawa. Aling Flora naman, hindi ko pa nga alam kung babae o lalaki ba ang magiging anak ko. Hinaplos ko ang tiyan ko. Ngumiti siya sa akin at hinawakan ng kamay ko. Narito kami ngayon sa may sala at pareho kaming nakaupo sa gawa sa kahoy na upuan. Iha, kitang-kita ko sa mata mo na excited ka na sa magiging anak mo. Sinabi mo sa akin dati na hindi ka pa handa. Pero sa ilang buwan na nakasama kita, alam kong handa ka na maging isang ina. Bumuntong hininga siya. Kaya sige na. Ano ipapangalan mo kung sakaling babae o lalaki? Kinagat ko ang pangibabang labi ko. Sebi kung lalaki. At kung babae, natigilan ako.
Sigurado ako kapag babae ang magiging anak ko ay kasing ganda mo siya o baka masigit pa. Galak na sambit ni Aling Flora. Tumango ako sa kanya. Sigurado ako. At gusto ko siyang pangalanan. Iyong hindi ako nagsasawa na tawagin ang kanyang pangalan. Kung babae man ang magiging anak ko, gusto ko siyang tawagin na Elizabeth. Sambit ko bigla, sabay tingin kay Aling Flora at ngumiti ako sa kanya. Elizabeth Madrigal. And weeks later, July 13, I gave birth to a beautiful baby girl and I named her Elizabeth Madrigal. 4 na taon nang nakalipas at nagbago na tuluyan ang buhay ko. Wala na akong balita sa mga magulang ko at bukod sa nanalo sila sa eleksyon noon. Ngayong 4 na taon na nakalipas, unti-unti ko nang na-appreciate ang mga bagay-bagay. I was spoiled back then at nakukuha ko ang lahat ng gusto ko. Ngayon natuto na akong maging kontento sa anong meron ako ngayon. Mommy! Naibaba ko ang bag ko at agad kong sinalubong ang yakap ng anak ko. My 3 years old daughter grown to become a beautiful kid. Mas maarte at mas maldita pa sa akin. Minsan ay naiirita ako dahil umiiyak siya dahil sa malilit na bagay. Pero kahit ganoon ay mahal na mahal ko ang anak ko. Anak! Hinalik-halikan ko siya bago ko pinisil ang kanyang pisngi. Naging mabuting bata ka ba kay Aling Flora? She rolled her eyes on me. Uma-attitude na naman. Of course, mommy. She smiled at me. Sumama po ako kay Aling Flora sa karinderya niya. At saka ayoko na pong bumalik doon, mami. Sinamaan ko siya ng tingin. At bakit, anak? Maalikabo kasi sa labas, mami. Sama na lang ako sa iyo. I want to go with you, mami. Bumuntong hininga ako at saka tiningnan ang anak ko. Anak, sabi ko naman sa iyo na hindi pwede. Hindi pwede ang bata roon at saka kapag sasama ka roon, dapat may pera kang pambili. Lumabi siya. Rich naman tayo eh. Humalakhak ako at saka napailing na lang. Kumain ka na ba, anak? Hindi pa po, mami. Sagot niya at nagpakarga pa sa akin. Pero pinakain ko na po ang mga doggies ni Aling Flora. Wow naman, anak. Very good. Inupo ko siya sa monoblock chair at saka naghila na rin ang upuan. Mukhang wala pa yata si Aling Flora. Magluluto muna ko, anak. Okay po, mami. Sa ilang taon, malaki na ang pinagbago ng bahay ni Aling Flora. Hinayaan niya ako na ayusin ang bahay niya at mas naging komportable ang aming tulugan. Hindi pa rin naman siya masyadong malaki pero hollow blocks na at sliding window na ang bintana namin. Tiles na rin ang sahig at may kisame na rin. Sa loob ng ilang taon na nirahan ako dito ay marami akong naging trabaho. Yung latest ko ngayon ay ang pagiging waitress sa isang mamahaling restaurant at sakto lang ang sahod para makapag-ipon kasi next year ay mag-aaral na si Elizabeth at medyo maarte pa naman ang batang iyon. Nalaman din kalaunan ni Michelle na may anak ako at kung saan ako kasalukuyang nakatira. Nagmamakaawa pa ako sa kanya na huwag sabihin sa parents ko ang tungkol dito. Sinabi rin niya sa akin na hindi naman nila ako hinahanap kaya nakahinga ako ng maluwag. Pero may side sa akin na sobrang lungkot ang puso ko. Kasi nagpapahiwatig lang na wala talaga silang pakialam sa akin. Mommy, my playmate asked me if you don't have a boyfriend. You know, you said you don't know who's my dad. But you can have a boyfriend, mommy. Basta gwapo at tanggap ako. Umawang ang labi ko at kalaunan ay napahalakhak. Napakurap-kurap ako at hindi makapaniwala na binalingan ng anak ko. You want me to have a boyfriend, anak? Hindi makapaniwala akong tanong. Seryoso ka ba, anak? Ngumuso siya. You don't need to be baby me anytime, mommy. At saka, kailangan ko rin po ng daddy. You should find one for me, mommy. Basta tanggap ako at make sure na mayaman si daddy. OMG! Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa anak ko. Masyado na siyang mulat. Agad akong lumapit sa kanya
at niyakap siya ng mahigpit. Halos maipit na siya sa yakap ko at paulit-ulit ko siyang hinahalikan sa kanyang pisngi. Pero ikaw naman ang baby ko eh. Hindi natin kailangan ng lalaki sa buhay natin, anak. Kumalas ako sa yakap niya at saka tiningnan ng anak ko. Alam ko naman ang gusto mo na magkaroon ng daddy. Pero hindi tayo magmamadali ha. God will give the right guy for me and the right daddy for you, anak. I will not let mommy hurt you, okay? Tumango ang anak ko at saka yumakap siya sa akin muli. Napangiti na lamang ako. Kinabukasan ay maaga akong nagising dahil alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang trabaho ko. Suot ko ngayon ang puting polo shirt, napit-napit sa katawan ko at peach high waist pencil. Nakabandin ang buhok ko at may hairpin malapit sa tenga ko. Wala akong nilagay sa mukha ko kundi pulbo lang at red lipstick. Sa restaurant namin, kadalasan nakakasalamuhan namin, kadalasan ay mga mapapera at minsan ay mga dayuhan, kaya kailangan namin maging presentable. Bye mommy, mag-iingat ka po ha. Kumuway si Elizabeth sa akin at nakita ko si Aling Flora na nagdidilig ng halaman. Oh, alis ka na? Tumango ako sabay ayos sa bag ko na nasa balikat ko. Opo, maaga ako ngayon kasi nung nakaraan ay nalate ako dahil sa dami ng pasahero. Magbabas na lang po ako. Tumango siya. Mabuti pa nga, mag-iingat ka ha. Tumango ako at saka umalis na. Sakay lang ng bus ay nakarating na ako sa Prese Restaurant na pagmamayari ng isang binata na si Mr. Wang. Mabait siya at maalalahanin sa amin. Pero minsan ko na siyang nahuli na tumitingin sa akin. Pilit ko na lang iyong binaliwala dahil nasa trabaho ako. Good morning po. Bati ko na nakapasok sa loob. Good morning Tricia. Bati pabalik ni Mang Hector, isa sa mga cook ng restaurant. Maaga ka yata. Opo, maraming pasahero eh. Naku, tama nga naman. Ngumuso ako at saka inilagay sa stockroom ang bag ko. Nagsimula na akong tumulong sa paglilinis dahil kahit waitress na naman ako, tumutulong din ako minsan sa paglilinis at nagpupunas din ng mga lamesa. Hay nako, tag-init ngayon, dadami customers. Narinig kong sambit ni Jenny ang kasamahan ko na waitress din. Kailan kaya tayo magkabakasyon? Bumuntong hininga ako. Kaya nga eh, gusto ko na rin magbakasyon para may oras din ako para sa sarili ko. Tinatago ko ang anak ko. Iyon ang katotohanan. Ayaw kong malaman nila dahil natatakot ako na mahusgahan at ayaw kong malaman ng mga taong sumusuporta sa mga magulang ko na naging simple ang buhay ng anak nila at single mom. Hay, sigurado ako na may boyfriend ka na. Sa ganda mong yan, imposibleng wala. Natawa ako sa kanya. Wala naman talaga. Umawang ang labi niya. Talaga? So may pag-asa si Mr. Wang sa iyo? Uminit ang pisngi ko. Ano bang sinasabi mo, Jenny? Nagpatuloy ako sa pagpupunas ng lamesa. Masyado kang malisyosa. Umirap siya sa akin. Obvious naman na may gusto sa iyo si boss. Ikaw ba naman ang tinititigan kapag narito siya? Sus! Umiling na lamang ako at hindi na lang nagsalita. Na nagbukas na kami ay may mga customer na dumating. Agad ko itong nilapitan sa kanilang lamesa at kaagad kong kinuha ang kanilang order. What's your order, sir? Tanong ko habang nasa papel ang tingin ko. I want you. Umawang ang labi ko at ako'y natigilan. Nang nag-angat ako ng tingin ay isang makisig na lalaki ang bumungod sa akin. He's wearing a business suit. Mukhang galing sa isang party o business meeting. Umangat ang gilid ng kanyang labi at medyo nailang ako. Ano po? The usual. Nang napagmasdan ko siya ay napansin ko na may lahi siya. Mukha siyang Japanese. Maputi at mapupula ang labi. Sobrang linis niyang tingnan at tingin ko rin ay mabango. Tumikhim ako saka medyo lumayo na nakita ko na titig siya sa akin. Hindi ko po alam ang usual order niyo, sir. Ngayon lang din po kita nakita.
Oh, he smiled at me. I guess it's new to you and it's new to me too. I usually came here at night with my girls. Tumango ako. Can I have your order now, sir? Can I have your number too? Sir, kung wala po kayong order, ay aalis na po ako. Magalang nasambit ko sa kanya. He smirked. I want an Italian meal. Hindi po Japanese. Singit ko sa kanya. Umawang ang labi niya at bagyang natawa. You know I'm a Japanese? Tumikim ako. Hula ko lang. Mukha kang half-breed. Tumango siya. I am. Napangiti ako at saka isinulat na ang kanyang order. Okay sir. You are so beautiful. Bulgar niyang sinabi sa harapan ko. But you are more beautiful if you have me by your side. Bigla akong kinalabutan sa kanyang sinabi. He chuckled. Muntik ko nang nakalimutan na may kasama pala siya ngayon na ngayon lang umimik. Bro, I think gutom ka na. Humalakak ang lalaki sabay tingin sa akin. Huwag mo na siyang isipin miss. Just get his order. Ikaw po sir. Umiling siya. Sinamahan ko lang ang lalaking ito. Tumango ako at binalingan uli ang lalaki na ngayon ay dinidilaan ang labi habang nakatingin sa akin. Napalunok ako at saka nag-iwas ng tingin. He chuckled. What a beautiful lady, George. Stop that, Mateo. You are making her uncomfortable. Bago pa man magsalita ang lalaki ay kaagad ko na silang iniwan. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko at ramdam na ramdam ko ang panginginig ko. Sino ba siya sa tingin niya? Sa aura pa lang, para siyang malandi na lalaki na kinakama na lang ang kahit sinong babae. Ipinilig ko na lang ang aking ulo at saka inilagay sa counter ang order niya. Nang inahatid ko na ang kanyang order ay akmang aalis na sana ako, ngunit bigla niyang hinawakan ang braso ko. Umawang ang labi ko at nagulat sa kanyang ginawa. Hindi na bago sa akin ang ganitong galaw dahil naranasan ko na ito sa mga lalaki noon. Kung noon ay sinasabayan ko, ngayon ay nakaka-offend. Siguro nga dahil tuluyan ako nagbago. Wait! Nag-angat siya ng tingin sa akin. We can just talk, you know. I mean, ngumiti ako ng tipid sa kanya. Pasensya na po sir, may trabaho po ako. Nakita ko na tinimpik din siya ng kasamahan niya. Ano ba ang problema ng laking ito at nanlalandi siya? Pasensya ka na miss. You can go now. My friend is just... Shut up! He smiled at me. You can sit here. I'm going to ask about something. I am sorry sir. Alright. Tinaas niya ang kanyang kamay. I'm sorry if I made you feel uncomfortable. Buti alam mo sir. Tumango ako at saka tumalikod na. Nang nakalapit ako sa counter, ay kaagad ako niyugyug ni Jenny na siyang pinagtataka ko. Namumula na ang kanyang labi at halos magusot na ang damit sa kanyang ginagawa. Bakit Jenny? Inayos ko ang damit ko. Nginuso niya ang table ng dalawang lalaki, masaya nagkikwentuhan. Napangiwi ako nang dumapo ang tingin ng lalaki sa akin at saka pumungay pa ang kanyang mata. Tumikhim ako sabay baling kay Jenny. Bakit? Tanong ko sa kanya. Be, hindi mo ba alam? VIP customer iyan natin. Aniya, sabay siko sa akin. Sa private room iyan kadalasang kumakain kasama ang kaibigan niya sa tuwing gabi. Late dinner. Napapansin ko kasi na ginugulo ka niya. Hindi ba nalustrad niyang panty mo? Uminit ang pisngi ko. Bakit naman Jenny? Dismayado niya akong binalingan. Ang gwapo talaga ni Sir Mateo Lopez. Lopez? Oo. Sagot ni Jenny at bumungis-ngis pa. Alam mo naman, napangarap kong matitigan niya ako pero sa iyo nakatitig. Nang tumalikod ka ay kita ko ang pagpasada niya sa iyo. Parang sabik na sabik. Ano bang sinasabi mo Jenny? Ngumisi siya at inilapit ang sarili sa akin. Pustahan tayo. Babalik iyan dito. Type ka niyan Trisha. Ang taray mo. Bilyonaryo yan.
Maraming guards iyan na nasa labas. Umawang ang labi ko dahil sa aking nalaman. Dumapo muli ang tingin ko sa lalaking iyon at nakita ko siya nagpupunas ng tissue sa kanyang labi. Ibang-iba ang personality niya sa ibang mayayamang nakilala ko rati. Hindi siya malamig, hindi siya bad boy. Dahil ang hapon na lalaking ito ay halatang playboy at ako yata napagripan ngayon. Hay naku, titigil din iyan o hindi kaya ngayon lang iyan. Nang matapos ang duty ko ay naglakad ako patungo sa waiting shed upang maghintay ng masasakyan. Hindi pa nga ako nakakalayo ay naramdaman ko ang isang SUV na parang sumusunod sa akin. Kinabahan ako kaya binilisan ko ang lakad ko. Hindi pa man ako nakalayo masyado nang isang dibdib ang humarang sa akin kaya tumama ang noo ko roon. Napasingap ako at kagad umatras. Inayos ko ang buhok ko at nag-angat ng tingin sa nabangga ko. Umawang ang labi ko at namilog ang aking mga mata nang makita ko ang hapon kanina sa restaurant. Nakangisi na siya sa akin habang nakapumulsa. Tumikim ako saka inayos ko ang bag ko. Ikaw pala. Ako nga. He smirked, and I believe that you're going home. Pwede ba kitang maihatid? Kumunot ang noo ko. Masyado akong naguluhan sa lalaking ito. Kanino ko pa itong nakilala pero kung makaasta ay parang ang tagal na namin magkakilala. Humigpit ang hawak ko sa aking bag at binigyan ko siya ng matalim na tingin. Hindi po pwede. May bus naman. He licked his lower lip. Actually, I have to talk to you about something. Mas lalong kumot ang noo ko. Tungkol saan naman po? He signed at tinuro niya ang SUV. Can we talk in my SUV? Nagdududa ko siyang tiningnan. Bakit kailangan sa SUV? Hindi po pa pwedeng dito na lang? Mahina siyang tumawa at inangat niya pareho niyang kamay na parang sumusuko. Relax. I am not part of any gang. I am not gonna rape you. Tinuro niya ang mga armadong lalaki na nasa SUV. They're my bodyguards. Wala po akong business sa iyo, sir, at kailangan ko nang umuwi. Please. Tingnan ko siya ng matagal bago ako bumuntong hininga at bumayag na din. Medyo nagdadalawang isip ako dahil baka anong gawin niya sa akin. Pero na nakapasok na ako sa SUV ay pinalabas niya ang driver at ibabang nasa loob kaya kami nilang dalawang natira. Pinagtagpo ko ang mga binti ko at inilagay ko sa hita ko ang aking dalang bag. Ano po ang gusto niyong pag-usapan, sir? Malamig kong tanong sa kanya. Pumikit siya bago may kinuha na envelope mula sa dashboard. Binuksan niya ito sa harapan ko at saka inilahad sa akin. I am going to offer you this, sabi niya sa akin. Kunot-no ko siyang tiningnan bago ko tinanggap ang papeles at matang binasa. Umawang ang labi ko at halos kumulo ang dugo ko sa aking nakita. POC body contract. Iyon ang nakalagay dito. Hindi ko maatim ang binasa ko at hinarap ko ito sa kanyang harapan. Umawang ang labi niya at kaagad pinulot ang papel. Naghanap ako ng malalabasan ngunit nakalak ang pinto. Inis ko siyang nilingon. Hindi po kita kilala, sir, at nakakainsulto po kayo. Hindi po ako bayarang babae para pumayag sa ganyan. I like you. Diretsahan niyang sabi sa akin. I am attractive to you and I want you. I will pay for everything. Just be mine for at least a month. Hindi makapaniwala siyang nilingon. Excuse me, sir. Pwedeng lumabas na? Nakakainsulto ka. Hindi ako bayarang babae at hindi ako pumapayag. Umigting ang kanyang panga. At saka, bilyonaryo ka po, diba? Sabi ng kaibigan ko ay mayaman ka. May mga tauhan ka pa nga eh. Bakit hindi ka na bumili? Pasensya na, sir. Sana ito na huling pagkakataon na makita kita. At nang sandaling pilit kong buksan ang pinto ay hindi na ito nakalak. Hindi ko na siya nilingon at kaagad ako lumabas sa SUV. Sari-sari ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Para akong naiiyak. Hindi pa ako nababastos ng ganun sa buong buhay ko. Kaya siguro siya ganun makaasa sa akin kanina dahil iyon pala ang tunay na intensyon niya. Napailing na lang ako. Anak,
Hindi yata ako makakahanap ng daddy kung ganito kagago ang mga lalaki. Napailing na lang ako at kaagad tumakbo na makita ko na huminto sa bus sa waiting shed. Kinabukasan ay akala ko hindi ko na siya makikita dahil sa pagtanggi ko sa nakakabasos na offer niya. Halos ayaw ko na magtrabaho na makita ko na naman na mag-isa siya. "Uy, Trisha," sabi ko na. Narinig kong sambit ni Jenny sabay sulyap sa akin. Narito na ulit ang baby billionaire na yon. Kinagat ko ang ibabang labi ko at nagtungo na lang sa ibang customer. Naramdaman ko ang kanyang matalim na pagtitig sa akin. Parang ako nalulusaw sa totoo lang, pero pilit kong binabaliwala yun. Hindi ko na rin alam kung paano ko siya haharapin matapos ang gabing iyon. Nasisiguro ko naman na hindi niya ako guguluhin tungkol sa kahapon dahil tahimik siya. Nang walang lumapit sa waitress sa kanya, ay wala akong nagawa kundi ang lumapit sa kanya. Nasa papel ko lang ang titig ko, habang ramdam na ramdam ko pa rin ang tingin niya sa akin. "Ano ang order niyo, sir?" Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. "I'm sorry about last night," aniya, kaya napangat ako ng tingin sa kanya. Seryoso na ang kanyang mukha. Hindi ko na lang sana ginawa yun. "I'm sorry. I hope you will forgive me." Kinagat ko ang pangibabang labi ko at hindi ko siya magawang sagutin. Tumikim siya at inayos ang kanyang damit. "I like pineapple juice and some desserts. That's all." Agad akong tumango at nanginginig na isinulat ang kanyang order. Nang nag-angat ako ng tingin ay nagtama ang tingin namin. Agad kong ibinaba ang tingin ko sa papel. "Iyon lang po ba, sir?" Tanong ko sa kanya. "I am going to request for the VIP room." Umawang ang labi ko pero agad akong tumango. "Okay po, sir. And bring 2 lunches." Dagdag niya. Tumango ulit ako. Mukhang may kasabay siyang kumain. "That's all." Tumango ako at saka kagad lumayo sa kanya. Sinabi ko sa head na nag-request siya ng isang customer ng VIP room at ibinigay ko rin sa cook ang order niya. Casual naman siya sa akin at mukhang hindi niya ako guguluhin. Talagang kinalibutan talaga ako kagabi at hindi mawala sa isip ko ang contract na iyon. Ginagawa ba niya iyon sa mga babae niya? Nang nasa VIP room na ang lalaki ay ako naman ang inatasan na magdala ng pagkain na in-order niya. Malaki ang VIP room ng restaurant at para lang talaga siya sa mga VIP na katulad niya. Malawak at malaki ang lamesa. Dim ang light at may TV. Kung gusto mo magkaraoke ay ayos lang din. Pero kadalasan ang mga naririto ay mga politicians na may private meeting. "Here's your order, sir." Ani ko sabay lapag sa tray. Nakabuka na ang kanyang hita habang nakasandal sa maitim na sopa. Ang kanyang kamay ay parehong nasa likod ng sopa at kita ko ang pagpasad niya ng tingin sa akin at kinagat pa niya ang kanyang labi bago umayos ng upo. "You can sit." Tinuro niya ang sopa na nasa gilid ko lang. "I actually bought 2 lunches for the both of us." Umawang ang labi ko. "Po? I want to talk with you, baby." He smiled at me. Napalunok ako matapos niyang sabihin iyon. Ang kanyang mga mata ay nakakadala. May itim siya na mata na nakaka-hypnotize. Napalunok ako at sinubukan ko na maging formal sa lalaking ito. Mukhang hindi pa yata niya ako tinitigilan. Akala ko pa naman ay may iba siyang kasama kaya siya nag-request ng 2 meal pero para pala sa akin. "Pasensya na, sir. Ngunit hindi po kami tumatanggap ng meals galing sa customer." Natigilan ako nang bigla siyang tumawa. Umiling siya sa akin at inabot ang pineapple juice. "I know. This is a VIP room. No one will know and I really did this because I really wanted to apologize to you. If you let me, I won't bother you again." Nangliit ang mata ko. Sa mukha pa lang ng lalaking ito ay parang hindi siya mapagkakatiwalaan. "As I said, sir, hindi ako interesado sa offer mo at sa iyo mismo. Narito po ako para magtrabaho, not to talk to you and have a lunch with you, sir." Manghang-mangha na ang kanyang mata ngayon habang nakatitig sa akin.
Napalunok ako at ramdam na ramdam ko na rin ang panginginig ng tuhod ko. "Chill," he smirked. "I just want to apologize, you know." Uminom siya sa kanyang pineapple. "But the offer is still open." Sinamaan ko siya ng tingin. Bumuntong hininga siya at saka ibinaba ang baso sa malaginto na lamesa at saka seryoso akong tiningnan. Umayos din siya sa kanyang pag-upo at saka tumikim. Nanatili lang ako nakatayo at wala akong balak na umupo gaya ng sabi niya. Hindi rin naman ako pwedeng umalis dahil kailangan ko rin pagsilbihan ang lalaking ito. "I am Mateo Lopez. I'm a billionaire and I own a lots of restaurant and hotels." Panimula niya sa akin. Umawang ang labi ko. "I am still young and I think hindi nalalayo ang edad nating dalawa. You know, I am not really into serious relationship and I must admit that I am sexually attracted on you right now." May inilagay siya na golden card sa lamesa at naibaba ko ang tingin ko roon. "If you will change your mind, you can call me anytime. Sa ngayon, sit and have lunch with me." Pero, no buts. "I can actually make you cake from here. One call from your boss." He smirked. Kumulo ang dugo ko at kung hindi ko lang ito customer ay baka nasampal ko na ito. Lumunok ako sa kaunti-unting umupo sa tapat niya. Nakita ko ang matagumpay na ngisi sa kanyang labi at saka nilagyan niya ang lamesa ng pagkain. "Eat, baby." Hindi na ako umalma. Gusto ko nang matapos ito dahil hindi lang siya ang dapat kong pagsilbihan at talagang hindi ako komportable sa kanyang presensya. Nang nahawakan ko ng kutsara at tinidor ay kaagad na akong kumain. Hindi na ako nag-abalang tingnan ang lalaki sa harapan ko na nasisiguro ko nagulat sa mabilisan kong pagsubo. "You might actually get choked on that." Bigla niyang sambit sa akin. Sa sobrang dami ng sinubo ko ay muntik na nga ako mabiluukan. Agad siyang tumayo at lumapit sa pwesto ko. Kumuha siya ng tubig at pumesto sa tabi ko. Napasinghap ako at natigil sa pag-upo nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa kaliwang balikat ko. Bumilis ang tibok ng puso ko na nagtama ang aming balat. Para akong nakuryente at nang nilingon ko siya ay halos may atras ko ang ulo ko nang tumama ang tungki ng ilong niya sa tungki ng ilong ko. Napalunok ako dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Tumikhim ako at akmang mag-iiwas ng tingin nang hinawakan niya ang baba ko at pinaharap sa kanya. Seryoso na ang kanyang mukha ngayon. "Sir, let me wipe it." At gamit lang ang tissue ay pinunasan niya ang kalat sa gilid ng labi ko. Nagwawalan ng tuluyan ang puso ko at hindi na ako mapakali. Humigpit ang hawak ko sa suot ko at gustong-gusto nga talaga siyang itulak. "Your lips is very pale, but other than that, you're very beautiful," he huskily said and looked at me in the eyes. "Your beauty can actually attract rich people. Your beauty is not ordinary. So before other could claim you, I'll took advantage." He bit his lower lip. Napakurap-kurap ako at saka mahina ko siyang itinulak at saka umayos ng upo. "Gaya ng sabi ko, sir, wala akong interes sa mga laro ng pangmayaman." Binalingan ko siya at malimig ko siyang tiningnan. "Tatapusin ko nitong pagkain na bigay mo at iiwan na kita rito. Hindi kita kilala at wala akong oras para bigyan ka ng atensyon. Narito ako para magtrabaho." "Sana naman irespeto mo yun, sir." Umigting ang kanyang panga at saka unti-unting tinanggal ang kanyang kamay sa balikat ko at saka bumalik sa kanyang pwesto. Nakahinga ako ng maluwag at saka nagpatuloy na sa pagkain na parang walang nangyari. Mabuti at hindi na siya nagsalita dahil nakakailang. Nang natapos na ako ay umayos ako sa aking pag-upo at saka nag-angat ng tingin sa kanya. Nakatitig siya sa akin, parang inaalam ang buong pagkatao ko. "Salamat po sa lunch, sir. Aalis na po ako." Ani ko sabay tayo. Akmang tatalikod na sana ako pero natigil ako nang bigla siya nagsalita. "I still don't know your name. At least tell me your name before you leave, lady." Napalunok ako at saka pumikit. "Trisha." Ani ko.
Tricia Madrigal, at agad ako lumabas sa VIP room. Napasandal na lamang ako at saka nakahinga ng maluwag. Sabi ko na, kanta ni Jenny nang gumabi na. Nagpupunas na kami sa mga lamesa dahil wala ng customer. Gabi na at uuwi na ako. Napangiti na lang ako at biglang na-excite dahil makikita ko na naman ang aking anak. Sabi ko, like ka ni Sir Mateo. Sinulapan ako ni Jenny at ngumisi siya na nakita niyang nakatingin ako sa kanya. Obvious na one kanya. Umiling ako sa kanya. Jenny, hindi ako interesado. Ano? Hindi ka interesado? Nanliit ang kanya mata. Ang gwapo nun, bes. Hindi ako seseryosohin nun. Agad kong sagot na ikinatigil niya. Totoo naman kasi ang sinabi ko. Ang taong iyon ay hindi seryoso sa buhay. Kapag nakuha ka na, ay iwan ka rin. May pangontrak pa nga siya at one pa niya na maging sex buddy niya. Hindi ako ganun tao. At saka, may anak na akong tao, Jenny. At tinatago ko na nga sa lahat. Ang sabi ni Michelle sa akin, ang sabi nila sa mga media ay nasa ibang bansa ako nag-aaral. Nasaktan ako dahil pinagtatakpan talaga nila ako para lang hindi masira ang pangalan nila. Kinagat ko ang labi ko at biglang nanlumo. Malay mo naman. Awkward na tumawa si Jenny sa akin. Malay mo seryosohin ka niya. Ang ganyang mukha mo ay hindi niloloko, kundi minamahal, Tricia. Napailing na lang ako sa kanya. May tatanggap kaya sa akin? May tatanggap kaya na lalaki sa akin kapag nalaman nila na may anak ako? Sigurado naman akong wala. Kahit sabihin na natin na maganda ako. Mas gusto pa rin ng lalaki na walang sabit. Ayoko rin ng lalaki na hindi gustong anak ko. Gusto ko na gusto niya ang anak ko at gusto ko rin iyon. Sa ngayon ay wala pa akong natitipuhan. Mami! Napangiti ako at sinalubong ang yakap ng anak. Nakita ko na may hawak-hawak siyang papel. Si Aling Flora naman ay nasa kusina at may niluluto yata. Mami! Tinuruan po ko ni Nanay Flora na mag-drawing. Excited na sambit ng anak ko sa akin. Look, Mami! Nang kumala siya sa yakap ko, ay hinawakan ko ang papel at tiningnan ang ginuhit niya. Wow, anak! Ang galing mo naman! Puri ko at hinalikan siya sa pisngi. May talent kaya yata sa pagguhit, anak. San mo ba naman na iyan? Hindi pa naman ako magaling sa pagdodrawing. Bumungis-ngis ang anak ko at saka malaki na ang kanyang ngiti. Siguro po. Siguro sa daddy, Mami. Umawang ang labi ko at bigla akong natigilan. Tumikim ako at saka tiningnan si Aling Flora. Ano po palang niluluto nyo, Aling Flora? Tanong ko at tinalpos ko na lang ang buhok ng anak ko. Binalik niya ang tingin sa niluluto niya. Tinolang manok, Tricia. Bumili ako sa palengke kanina. Buti nakaabot pa ako. Nagkaubusan kasi. Alam mo na, malapit ng piyesta dito. Hala, oo nga no. Ngumiti siya sa akin at inop na ang stove. Imbitahan mo ang mga kaibigan mo rito. May kaunting handaan ako. Sige po. Mami, wala ka bang boyfriend? Tanong ng anak ko sa akin. Tumawa si Aling Flora. Elizabeth, gusto mo ba na may boyfriend ang mami mo? Mawawalan siya ng oras sa iyo kapag nagkataon. Pabirong tanong ni Aling Flora at hinain ang kanyang niluto na tinola. Ngumuso ang anak ko at saka tumingin sa akin. Hindi po. Huwag ka na po pala mag-boyfriend, Mami. Natawa ako at dumiretso na lang sa kwarto ko. Wala rin naman akong plano na mag-boyfriend talaga. Wala rin akong plano na hanapin ang daddy ni Elizabeth. Kontento na ako sa kung ano meron ako ngayon. Paano haharapin ni Tricia at ng kanyang anak na si Elizabeth ang mga pagsubok sa buhay nila? Ano ang totoong intensyon ng bilyonaryong lalaki na si Mateo sa buhay ni Tricia? Ito na kaya ang totoong tutulong sa kanya o ito ang tuluyang magdadala sa buhay niya sa kapahamakan? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli,
Mga kaibigan, paalam!